nandito tayo sa bahay ng mga magulang ni Len at ni Angel. Nandito tayo para kausapin si Ate LB. Balik kapatid ko kasi siya. Kaya, ate. So, nandito tayo para kausapin at tanungin kung papayag siya no, sa plano natin. Bali, binlag kasi namin si kahapon, si Angel. Oo. Tinamahan namin mag-igatong. Siya pala ang nag-iigatong doon. Oo nga siya. Ang dami niyang ginagatong. Tapos ang layo ng pinagkukuhanan niya. Kasako. Tapos tinanong ko siya at LB kung nag-aral siya, hindi na pala. Tapos bali grade 5 daw ang natapos niya pero hindi pa siya marunong magbasa. Hindi niya natapos yung grade 5. So bali grade 4 lang Gawa natapos ng niya. kanya, oo, na-aksidente siya dati. Na-aksidente Hmm. siya dyan sa school. Paano aksidente nangyari? Kwan noon, kumbaga mag-aalauna, magta-time sila ng alauna. Hmm. Papasok sila. Nung naglalaro siya, umakyat daw siya dun sa bakal. Hmm. Kumapit siya doon. Hmm. Nung nabuwal yung bakal na nakakapitan ng mga halaman, dumagan sa kanya. Hmm. Nakahiga na siya nung may nakakita daw na nagbangon. Hmm. Ayun. Nagkaroon siya ng bukol sa ganito yata ulo. Tapos noon, hindi na siya pumasok. Ayaw na niya. Ayaw na niyang pumasok at nahiya na. Pero nung sabi ko kasi kay ate niya, kung gusto mong dito nakatira yan, sabi ko, kay Len, pag-aralin mo siya, ipasok mo siya dyan sa kahit ALS lang. Gusto naman ni Angel nung ayaw naman ni ate niya. Ayaw ni Len pag-aralin. Oo, at wala na daw siyang katulong kapag umaalis araw-araw. So, kaya pumayag sila na doon tumira si Angel para may katulong siya. Oo, para may katulong. Pang-araw-araw na gawain nila sa bahay. Yun ang kanya. Yun ang plano niya. Kung katulong yung tag-aalaga doon sa anak niya. Ganon. Pag-aralin mo siya, yun ang plano ko dyan. Kung dito mo talaga gustong itira yan sa bahay nyo. Sabi kong ganon. At para hindi naman siya kawawa. Sabi kong ganon kay Len. Sabi naman ni Len, paano mama kung di wala rin lang akong katulong dito sa bahay kahit kaya nga ginusto kong dito siya tumira para may katulong daw siyang mag-alaga ng anak para magtrabaho. Nung may anak pa si Len, nung meron pa yung baby niya na walang butas ang puwet. Oo, yung sa bunso, yun na, kinuha na niya. Sige. Kinuha na niya si Angel noon. Bali, kinausap ko kasi siya at LB, ganito yung plano ko sana kasi total, gusto pa naman mag-aral ni Angel, willing din siya at narinig ko naman sa'yo na gusto mo rin palang pag-aralin pa si Angel. Dahil doon nga siya nakatira kila Len, kaya si Len ang magsusupport sa Kaya ang lapit lang naman na school doon. Ang lapit lang na school ng ALS kung saan niya gusto, mamili siya doon. Kung sa elementary o sa kwan. Bali, kasi ako bilang tita ni Angel, willing naman ako na nakita ko kasi yung kalagayan ni Angel, parang hindi naman okay yung ganong sitwasyon niya na siya na lang yung nag-iigatong tapos babae pa, napakaganda pang bata. Ang sabi ko nga kay kuya niya Abet, sa asawa ni Len, ang sabi ko, pag oras ka kung may nangyari dyan sa ading nyo na yan, kayo ang sisisihin ko dyan, lalong-lalo yung asawa mo. Sabi ko kay Len, wala akong iba ka akong sisisihin kundi kayong dalawa na mag-asawa. Sabi ko gano'n. Yun nga, sabi ko, dalaga yung kapatid mo. Pag oras ka ako, ang damo-damo nung pinagkakahuyan dyan ay kung hilahin na lang siya doon. Madamo nga nakita namin. May vlog kami naka-upload na mapapanood mo lang yun kapag... Dito, alam mo ang lapit ng kahuyan dyan, sa likod lang. Hindi mo yan mapagkahoy dyan ng kahoy namin, oo. Bali ganito kasi plano ko at LB. Yun para, kasi marami tayong supporters na willing din tumulong kung sakasakali. Basta mapatunayan lang na kailangan talaga ng tulong ni Angel at ni Len. Alam mo, gusto ko nga ipakuan yun, ipa-CT scan, kasi nga yung ulo niya, simula nung hindi na siya marunong magbasa. Nung nag-aaral siya ng grade 5, marunong naman konti. Pero nung na-aksidente nga na gano'n, lalo naman na siyang wala ng alam. Kahit pa paano naman, kumikita naman ako sa pagbablog. At yung kinikita ko naman dyan, ayaw kong sarilinin lang. Kumbaga, ang purpose ko kaya ako pinasok yung vlogging is para makatulong sa pamilya natin. Kasi alam mo naman, napakalaki ng pamilya natin. Sa mga pamangkin ko, bali, nasa 46 plus na yan sila. Halos wala pang nakapagtapos ng pag-aaral. At sa lahat ng pamangkin ko,
si Len at saka si Angel, yung mga pamangkin ko, mga anak mo, ang may pinakamahirap na sitwasyon. Kaya ako sana yung pagbablog ko, gusto kong gamitin at i-share din sa mga anak mo. Kumbaga si Angel, gusto ko at Oo. willing ako na kupkupin muna siya. Hindi totally na sa akin na siya, ah. Oo. Sabi ko, kung okay lang ba sa'yo na ipaalam ko sa'yo na sa akin muna siya, sa kubo ko, kasama ko si Faith, kasama namin doon, at sa susunod na pasukan, pag-aaralin ko siya, susuportahan ko siya sa pag-aaral niya, hanggang sa matuto siyang magbasa, magkwenta, at kapag okay na yung kalagayan niya, kapag marunong na siya sa buhay niya, anytime, pwede naman na siyang bumalik dito. Kumbaga, kaya niya nang maghanap ng maayos na trabaho para mas malaki rin yung maitulong niya sa inyo, hindi lang kay Len. Di ba? Nung kasi nakausap ko rin si Glenn, yung manugang ko doon sa Bulacan. Nakausap ko yun. Nabanggit niya na si Angel nga daw nakatira kay Len. Gusto niya rin sanang kunin. At sisilduhan naman niya doon kung halimbawa magiging katulong din niya sa bahay nila. Sisilduhan naman niya. Nung nasabi ko kay Angel, parang gusto niya na sumama. Pero itong ate niya, nung binanggit ko kay Len, ayaw niyang payagan. Pero kung ako nga ang tatanungin mo dyan sa kagustuhan mo na yan, parang gusto ko na rin kasi wala namang iba-iba sa ating kapatid kita. Siyempre may tiwala naman ako sa'yo. So, nabanggit mo, Ate LB, na yung manugang mo doon sa Bulacan, gustong kunin si Angel para pag katulong nila sa bahay at siswelduhan. Oo. Kasi ganito yan, bata pa si Angel, kaya ko siya kukupkupin, hindi para maging katulong ko, kundi para pag-aralin ko. Kasi una sa lahat, bata pa si Angel, 16 years old. Oo, Hindi pa siya pwede sa mga trabahong, Oo, mabibigat. kwan yun eh, hindi pa siya pwede magtrabaho. Pwede tayong kasuhan doon. Minor de edad nga eh. Wala pa siya sa ed. So, kung tatanungin kita kung okay lang sa'yo na si Angel para mas mapabuti yung kalagayan niya, okay lang sa'yo na doon muna siya sa akin. Ay, gustong gusto ko naman ang problema itong Len. Kausapin mo si Len kung papayag siya. Ako gusto ko bilang magulang niya. At mapapabuti nga ang kalagayan niya sa'yo. Pero si Len ang makulit. Minsan nga nagtatampo ako doon kay Len eh. At makulit. Kasi sa totoo lang, Ate LB, nakita ko naman yung kalagayan ng buhay nila, Len. Kung talagang magsusubikap yung asawa niya, kaya naman nilang mag-provide sana, lalo na yung pagdadatong. Kung walang bisyo pati. Lalo na at wala naman na yung isa nilang anak. Kaya nila kung tutuusin. Si Len nagkukan din, nagagarden, nagugulayan. So, ayun, narinig naman natin kay At LB, sa kapatid ko, sa mama ni Len at ni Angel, na okay lang sa kanya at gustong-gusto niya na sa atin si Angel muna, tayo ang mag-guide kay Angel sa pag-aaral niya. So, ayun, narinig natin na gusto ni At LB at willing din siya na sa atin muna si Angel para mas okay yung maging kalagayan niya. So, ayun, yun lang. Pero, thank you, Ate LB. Huwag ka mag-alala, ipagkatiwala mo sa akin si Angel. Pero nakausap mo na siya kung gusto niya. Oo, mayroon kaming video. Pakita ko sa'yo. Gusto niya. Ang ko si Linlin kasi ayaw niyang payagan. Kasi tita niya, hindi ko ipapahamak yung anak mo. Yung pamangkin ko, hindi ko ipapahamak. Para bagang napamahal na ng gusto si ate niya sa kanya. Tsaka makikita mo naman yan sa Ate LB, makikita mo yan sa sitwasyon ng buhay ko ngayon. Kung pariwara ako o hindi. Parang ayaw na niyang nalalayo si Angel sa kanya. Sige, malalaman natin yan at kakausapin ko si Len tungkol dyan.